Hi, Sir Carl. Ako po si Ronnie, 28 taong gulang, kasalukuyang nakatira dito sa Pateros, Taguig. Ang kwentong aking ibabahagi ay tungkol sa naging karanasan ng ate Rica ko. Pero kasama nila ako noong maganap ito, kaya naman alam ko rin ang kabuuan ng kwento. Ipinanganak at lumaki po kami sa probinsya ng Iloilo, kaya masasabing hindi na bago sa amin ang kwentong aswang. Parang pangkaraniwang kwento na nga lang ang tungkol sa aswang doon sa lugar namin. Iniiwasan pero hindi naman sobrang kinakatakutan. Marami na rin kasi ang may kaalaman kung paano itaboy at lumaban. Noong makagraduate si Ate Rica sa kursong accountancy, ay sinabi niya na gusto niyang lumuwas ng Maynila para dito mag-review at mag-take ng licensure exam para maging CPA. Hindi naman nabigo si ate sa kahilingan niya kina mama at papa dahil pinagbigyan siya ng mga ito. Malaki kasi ang tiwala sa kanya ng mga magulang namin. Gawa ng matalino talaga siya. Matapos namin siyang maihanap ng boarding house at makapag-inquire sa isang review center, ay bumalik na rin kami agad ni Mama ng Iloilo. Malakas naman ang loob ni Ate Rica at kayang-kaya niyang dalhin ang kanyang sarili. To make the story short, nakapag-review at nakapag-exam nga si ate at pinalad na makapasa bilang CPA. Matapos maisaayos ang lahat ay umuwi siya sa amin at doon nag-celebrate. Nagpakatay ng baboy si Papa bilang pasasalamat sa pagkakapasa ni ate sa CPA exam. Noong panahong iyon ay hindi ako gaano kaseryoso sa pag-aaral. Kaya naman hindi ako masyadong pinagbibigyan ng mga magulang ko sa mga hiling ko sa kanila. Makalipas ang 2 buwan ng pananatili sa Iloilo, ay sinabi ni ate na babalik raw siya ng Maynila dahil doon niya gustong mag-apply. Noong una ay tinutulan siya ni Mama dahil delikado raw sa Maynila, lalo na kay ate na isang babae, at mahihirapan si Mama na dumalaw dahil malayo na nga ang Maynila. Pero sinabi naman ni Papa na hayaan lang dahil kailangan mahanap ni ate ang kapalaran niya, lalo na sa usaping career. Pero atubili pa rin si Mama sa planong iyon ni ate, kaya nagsuggest ako na sasamahan ko si ate. Tutal hindi na rin naman ako pumapasok noon. Hindi ko kasi trip ang kurso kong engineering. Tagilid talaga ang utak ko roon. Gusto kong mag-aral, pero iyong mga hindi gaanong komplikado, kagaya ng pagiging guro o di kaya business admin, para hindi naman makulta ang utak ko. Lalo pa at alam ko namang hindi ako ganoon katalino. Sumang-ayon si Papa sa suhestyon ko. Mas mabuti pa nga raw na samahan ko si ate sa Maynila para may bantay siya. Sinabi naman ni ate na may kondisyon din siya para sa akin. Kapag nakapasok na raw siya ng trabaho, ay mag-aaral akong muli, pero ako na ang masusunod ng kursong gusto ko. E di pumayag na ako agad. 1 linggo lang ang lumipas ay tumulak na kami agad ni ate papuntang Maynila. At 1 linggo lang rin siguro ang itinagal bago nakahanap ng mapapasukang trabaho si ate. Bali naging empleyado siya ng isang international bank na nakabase sa BGC. Dahil sa dakilang tambay lang naman ako, kaya ako ang gumagawa ng lahat. Tiga-laban ng mga damit ni ate, tiga-pamalengke, tiga-luto, tiga-linis ng bahay, pati na rin ang pagpaplantsa ng mga uniform niya. Wala akong angal siyempre, dahil siya ang magpaparal sa akin. Isa pa, kahit hindi pa naman ako pumapasok sa eskwela, ay binibigyan niya na ako ng allowance tuwing sahod niya. Kaya may panggastos at panggala rin ako kapag nasa trabaho si ate. Noong sumunod na pasukan ay nag-enroll na ako uli. At
kumuha ng kursong business ad. Madalas mapagkamalan kaming mag-boyfriend ni ate kasi kami lang naman talaga palagi ang magkasama, lalo na sa pamamasyal sa kung saan-saan. Pinilit ko rin na wag mag-girlfriend kasi may usapan kami ni ate na dapat makapagtapos ako ng pag-aaral bago makipagrelasyon at ganun din daw ang gagawin niya para siguradong mapagtapos niya ako ng pag-aaral. Noong nasa second sem na ako ng ika-4th year, ay minsan kaming nakapag-usap ni ate. Napansin ko kasi na may lalaki naghahatid sa kanya sa bahay. Ang sabi niya ay nanliligaw raw, pero wala naman siyang balak sagutin kasi nga nag-aaral pa ako. Sabi ko naman na kung gusto niya ang lalaking iyon ay sagutin niya na. Bayad niya na rin naman ang tuition ko ng second sem at ilang buwan na lang ay gagraduate na ako. Gusto kong magka-love life na siya. Hindi na rin naman siya bumabata. Baka naman kasi kapag tumanda siyang dalaga ay ako pa ang masisi kasi pinag-aral niya muna ako. Makikita naman ang saya sa mukha ni ate dahil ang totoo ay gusto niya rin daw talaga ang lalaking iyon. At mahigit isang taon na iyon na walang tigil sa pagsuyo sa kanya. Makalipas lang ang 2 linggo magmula nung makapag-usap kami ni ate, ay sinabi niya sa akin na sinagot niya na raw ang lalaking iyon na nagngangalang Dennis. Masaya ako para kay ate. Deserve niya ring sumaya. Lalo at napakabait niyang ate sa akin at responsable din. Madalas ko siyang biruin na bigyan niya na ng apo sina mama. Tiyak matutuwa ang mga iyon. Ngingiti-ngiti lang si ate. Iyon pala, on process na talaga sila sa bagay na iyon. Dahil makalipas lang ang ilang buwan, ay buntis na daw si ate. Tamang-tama dahil malapit na ang graduation ko noon. Kaya noong makagraduate ako, ay sabay-sabay na kaming umuwi ng probinsya. At doon nagpakasal sina ate at si Dennis. Sumunod na lang sa Iloilo ang mga magulang at mga kapatid ni Kuya Dennis noong malapit na ang araw ng kasal. Matapos ng kasal ay nanatili pa kami nila ate at Kuya Dennis sa Iloilo ng 2 linggo. 3 linggo naman kasi ang nakafile nilang leave sa trabaho. Sinabi ko na rin kina mama na sasama ako kina ate sa pagbalik ng Maynila. Dahil sa Maynila ko rin balak maghanap ng mapagtatrabahuan. Nakikita ko kasi na marami talaga ang opportunity roon. Lalo na at sa Taguig kami nakatira. Maraming mga kumpanya at opisinang maa-applyan. Wala na rin namang naging tutol sina mama. Natutuwa pa nga sila dahil nagkaroon na raw ng direksyon ang buhay at karir ko dahil sa pagsama ko kay ate. Mabilis lumipas ang panahon at nanganak na si ate. Laking pasasalamat naman sa akin ni Kuya Dennis dahil malaki raw ang naitulong ko para may titingin-tingin kay ate kapag nasa trabaho pa siya. Sabi ko naman na hindi niya ako kailangan pasalamatan dahil ate ko yun. At hindi ko yun magagawang pabayaan. 1 taon mahigit matapos makapanganak si ate, ay nag-decide sila na muling bumakasyon sa probinsya namin. Para makita din daw nila mama at papa ang kanilang unang apo. Sa tuwing nag-uusap nga kami ni mama at papa sa cellphone, ay sinasabi nilang excited na silang makita si Baby James o iyong pamangkin ko. Kaya noong makapagpaalam kami ng vacation leave, ay magkakasabay na kami bumakasyon sa Iloilo. Pagkarating doon, ay pinagkaguluhan agad ng mga kapitbahay si Baby James dahil ang cute-cute nito at ang chubby pa, maputi rin. Kaso hanggang tingin lang sila dahil nagtaray si mama. Ayaw pahawakan sa iba, maliban lang sa amin. Kasi daw mahirap na. Marami ang may usog sa lugar namin. Hindi naman kami mapaniwalay ni ate sa ganoon, pero si Kuya Dennis ay sang-ayon kay mama. Kasi may naikwento nga daw na ganoon ang lola niya sa side ng kanyang ina
na nakatira rin sa probinsya. Kaya wala nang nagawa si ate. Kahit iyong tita ko at mga pinsan namin ay hanggang tingin lang. Hindi ko rin naman masisi si mama dahil unang apo nila iyon at baby pa talaga. 1 taon pa lang kasi mahigit. Kinagabihan ay nagulat ako dahil may narinig akong huni ng malaking ibon sa labas. Tapos may kumalabog din sa yero namin. Kaya lumabas ako ng aking silid. Pagkarating ko ng sala ay naroon na pala sila mama at papa. Ready na sa gera. May dalang itak, karit at garapon na may asin. Tapos nagpausok na din si mama sa kusina namin. Napangiti na lang ako dahil parang pelikula lang eh. Kaya bumalik na lang ako sa kwarto matapos kong mag-jingle. Kinabukasan ay nakita kong okay naman ang lahat. Nahinto naman daw ang paghuni ng aswang sa labas. Siguro, naingayan sa bunganga ni mama nyo. Pabirong sabi pa ni Papa. Noong sumunod na gabi, nagising naman ako ng madaling araw dahil sa pagkapuno ng pantog. Tiningala ko ang relo sa dingding. 2:00 pa lang iyon ng madaling araw. Dahan-dahan akong tumayo at naglakad papalabas ng silid. Matapos kumakaihi at papabalik na sana ako sa kwarto nang may maaninagan akong tila anino sa labas. Maliwanag kasi ang buwan noon, tapos parang biglang natakpan ang liwanag. Kaya dahan-dahan akong lumapit sa bintana. Saglit muna akong nakiramdam at pinakinggan ang paligid kung may humuhuni bang aswang, pero wala naman. Kaya naisipan kong ituloy ang pagsilip sa labas mula doon sa gilid ng bintana. Doon ko nakita ang isang babaeng pabalik-balik ang lakad. Mahina ang mga yabag niya na tila ba nag-iingat din na magising ang mga tao sa loob ng pamamahay. Pabalik-balik lang siya mula sa kaliwa papuntang kanan, tapos babalik na naman sa kaliwa at hihinto sa kasisinghot ng malalim. Ilang saglit pa ako nakatitig sa ginagawa noong babae. Hindi ko kasi matansya ang edad niya kasi hindi ko makita ang mukha. Hanggang sa bigla iyong mapalingon sa pinagsisilipan ko. Gulat na gulat akong napaatras. Agad akong nagpunta sa kwarto nila mama. Mabuti at hindi naman sila naglalak ng pinto. Kaya nakapasok ako agad at kinalabit si mama. Ginising niya naman si papa at dali-dali silang kumuha ng buntot pagi at itak. Pinaiwan lang nila ako sa may pintuan upang magbantay. Inikot nila ang buong bahay, pero ang sabi ni mama ay wala naman daw sila nakitang babae roon na mahaba ang buhok. Pero sinabi ko na hindi ako nagbibiro o namamalikmata lang. Dahil hindi ko sila gigisingin ng alanganing oras kung hindi ako sigurado. Nagpunta na lang si mama sa kusina at nagpausok na nilagyan ng goma. Magmula noon ay doon na sila natutulog sa sala at tuwing may mararamdamang kakaiba ay agad lumalabas sina mama at papa. Matapang kasi talaga si mama ko. Ang katwiran niya na kapag nagpakita raw ng takot ay mas lalo lang babalik-balikan ng mga aswang. Makalipas ang 1 linggo ay naisipan naming mag-picnic. May beach kasi doon na malapit lang din sa amin. Hindi rin siksikan noong mga panahong iyon dahil hindi naman summer break. Kami-kaming pamilya lang ang magkakasama. Sila mama at papa, ako, si ate at si Kuya Dennis, pati na si Baby James. Nagluto ng maraming pagkain si mama para hindi na raw bibili pagkarating roon. Nag-abang rin kami ni papa sa mga dumadaong na mangingisda at nakabili kami ng isdang maipang-iihaw. Nainis pa nga si mama noong makitang may dalang alak si papa. Sabi naman ni ate na okay lang iyon. Gusto din daw talagang uminom ni Kuya Dennis dahil sa bihira ito makainom sa Maynila.
Gawa ng may baby nga sa bahay, kaya kapag day off niya, ay siya ang magbabantay sa baby, tapos si ate ko naman ang matutulog ng mahaba. Kumuha kami ng isang cottage na may kwarto. Medyo malayo iyon sa dagat, at ang itsura noon ay mini kubo na may papag na kawayan sa harapan. Sa labas noon ay nagluto si Papa noong inihaw. Matapos makaligo ay nagsimula na rin kami mag-inuman nila Kuya Dennis at Papa. Kinahapunan ay nagpaalam na sina Mama at Papa na mauunang uuwi dahil may inaasahan daw silang darating na bisita. Sinabi rin ni Mama na pagsapit raw ng alas 4:30 ay umuwi na rin kami para hindi mahamugan si Baby James sa pag-uwi namin. Sumang-ayon naman si ate. Tapos ako naman ang binili na ni Mama na siguraduhin walang makakalimutan sa mga gamit na dinala namin. Noong makauwi na nga sila ay sinabi ni Kuya Dennis sa akin na kung may malapit daw ba na tindahan, bumili pa raw ako ng alak kahit Red Horse na lang kasi maaga pa naman, tapos may pulutan pa kami na inihaw na isda. Hindi daw kasi siya nagbanggit noon kanina kasi nandun pa si Mama. Takot din pala siya kay Mama. Natawa na lang ako dahil kahit ako man ay nabitin rin. Kaya umalis nga muna ako at bumili ng 2 tag 1 liter na Red Horse at yelo. Si ate naman ay nagbili na bilhan ko daw siya ng mga chichirya. Hindi rin kasi makakain ng chichirya si ate kapag nakaharap si Mama dahil magagalit iyon. Ayaw ni Mama na kumakain kami ng chips dahil puro lang daw betchin ang karga noon para maglasang masarap. Kaya noong wala na si Mama ay happy-happy na kami. Lahat ng bawal ay pwede na. Masaya kaming nagkikwentuhan noon habang nakatanaw sa kalmadong dagat. Maganda din kasi ang paglubog ng araw kaya sobrang nakaka-relax talaga. Habang nakaupo nga kami ay biglang umiyak ng malakas si Baby James. Kaya pare-pareho kaming nagulat. Sabi naman ni ate ay baka nagugutom lang. Kaya mabilis niyang inilabas ang kanyang dede para padidihin si Baby James. Mabilis ko ding ibinalik ang tingin ko sa tabing dagat. Kasi kahit ate ko siya, ay hindi pa rin ako komportable na nakikita ang dibdib niya. Tapos nasa harapan pa ang asawa niya. Tumagay muli si Kuya Dennis, tapos tinagayan din ako, sabay sabing, "Bayo, sa'yo na. Samantalahin na natin ito dahil walang ganitong magandang view kapag nasa Luzon na tayo ulit. At hindi ko alam kung kailan tayo ulit makakapag-inom ng ganito." Ngumiti lang ako, tapos tinanggap ko na yung basong iniaabot niya. Hindi sinasadyang mapatingin ako sa direksyon ni Ate Rica. Iniiwasan ko kasing tumingin sa kanya habang nagpapadede. Para kasing may naaninagan akong tao. Nagulat ako dahil nakita ko ang isang matandang babae na papahawak na sa ulo ni Baby James. "Ate!" Malakas ko pa natawag kay ate na iginagulat niya naman. Kasi hindi niya rin pala napansin agad iyong matanda dahil nasa may bandang likuran niya iyon. "Ay, kapoging bata!" "Ay, Lola, andyan pala kayo." Wika pa ni ate, sabay paling papalayo para maalis ang pagkakalapat ng kamay ng matanda sa noo ni Baby James. "Ano pong kailangan niyo, Lola?" Gulat na tanong pa ni ate. "Ay, eto, nagbebenta ako ng manggang hilaw. Baka gusto nyo. Murang-mura lang ito. May bukayo rin ako nitong tinda." Nagtaka ako dahil parang hindi nakagalaw si Kuya Dennis. Tulala lang siya. Hindi nga makapagsalita. Ako na ang nakipag-usap sa matanda. Magkano po yan, Lola?" 10 piso lang. 3 piraso na at nakabalat na rin." Sige po. Pabili ako ng 3. Tapos yung sukli ay bukayo na rin." Ang totoo,
ay wala talaga akong planong bumili. Ginawa ko lang iyon para mapaalis na namin ang matanda. Matapos ko magbayad ay tumingin pa iyong matanda kay Baby James. Tapos sabing, "Ay, ang sarap niyan." Nanlaki ang mga mata namin ni ate at nagsimula na akong maasar. Biglang ibinaling ng matanda ang kanyang tingin sa inihaw na isda sa may harapan namin. Ang ibig kong sabihin ay iyang inihaw na pulutan nyo. Sariwa kasi talaga ang isda dito sa lugar kaysa naman sa syudad. Tapos biglang nagpakawala ng kakaibang ngiti saka tumalikod na. Parang wala naman sa sarili si Kuya Dennis dahil ang sabi lang noon, "Uy, masarap yung mangga pang pulutan." Sumilip ako sa direksyong tinahak ng matanda pero nawala na iyon agad. Hindi na rin naman umiyak pa si Baby. Pasado na noon 5:00 kaya sinabi ko na kay ate na umuwi na kami. Sinimulan ko na rin ang pagliligpit ng mga gamit at inilagay sa bayong. Iniiwasan ko kasing may maiwanan dahil siguradong lagot ako kay mama. Sabi naman ni ate na saglit pa daw kasi ang ganda raw pagmasdan ng ilaw sa mga barkong dumadaan sa lugar na iyon, lalo na kapag gabi kasi kitang-kita ang iba't ibang ilaw noon kaya wala na akong nagawa hanggang sa tuluyan na ngang dumilim. Narinig kong may humuhuning ibon sa hindi kalayuan sa amin at malakas ang tunog na parang paos. Noong hapon pa lang kasi ay marami namang uwak na humuhuni pero noong lumubog na ang araw ay tumahimik na ang mga iyon. Kaya noong may marinig akong tunog ng ibon na malakas ay nagduda na ako na hindi iyon basta pangkaraniwang ibon lang. Ganun na ganun kasi ang tunog noong ibon na narinig ko noong sinabi ni mama na aswang iyon. Kaya medyo nagmatapang na ako at sinabi kong, "Ate, umuwi na tayo. Binilinan ka ni mama, di ba, na huwag magpapagabi? Tignan mo, gabi na oh." Lagot na talaga tayo nito pag-uwi. Hindi na rin naman sila kumontra at umuwi na nga kami. May mga tricycle naman pagkalabas ng resort, kaya nagpakyaw na lang kami papauwi sa amin. Pagkarating sa bahay ay hindi talaga ako nagkamali dahil pagkabungad pa lang namin sa bahay ay sinimulan na kaming ratratin ng sermon ni mama. Hindi na rin ako umimik. Gusto ko nga sabihin na maaga naman ako nag-aya na umuwi. Sila ate talaga ang may ayaw na umuwi ng maaga. Sinasabi kasi ni mama na hindi ko daw sinabihan sila ate na umuwi na. Hindi ko na lang din ipinagtanggol ang sarili ko para hindi na madiin pa sila ate. Diretso nang higa na sa kwarto nila sina Kuya Dennis at mukhang matutulog na. Naligo lang ako tapos pumasok na rin ako sa kwarto para matahimik na ang bunganga ni mama. Hanggang sa magising ako nang marinig ko ang katok ni mama sa pintuan. Kaya dali-dali akong lumabas ng silid. Tinanong ko siya kung ano ang nangyayari. Sabi niya naman na si Baby James daw ay nangingitim na. Kaya dali-dali akong sumilip sa kwarto nila ate at nakita kong umiiyak na nga si ate at natataranta na rin si Kuya Dennis. Si Papa naman ay nasa may sala, dala ang itak at parang may kaaway dahil panay ito sa pagsasalita ng paggalit. Sabi ko, nadali na namin sa ospital. Sabi naman ni mama na delikado daw dahil may paikot-ikot na aswang sa bahay namin. Sabi ko naman na wala akong pakialam. Kinuha ko ang isa pang itak at lumabas ako ng bahay. Bala kong tumawag ng tricycle na maghahatid sa amin sa ospital. Naririnig ko ang huni ng wakwak noong nasa labas na ako ng bahay pero hindi ko na iyon inintindi. Tumakbo na ako patungo sa labasan para tumawag ng tricycle. Tumagal pa siguro ng 10 minuto bago may dumaang tricycle na walang sakay. Kaya hinarang ko na iyon
at sinabing ihatid kami sa ospital. Kaya sumakay na ako sa kanya papauwi sa bahay. Pagkarating sa bahay ay sinabi ko kila ate na umalis na sila agad para umabot pa sa ospital. Kaya dali-dali nang lumabas si ate ng kwarto. Kasunod naman si Kuya Dennis. Sinabi ko kay mama na siya na ang sumama at susunod na lang kami ni Papa. Isasara lang namin ang bahay at susunod na rin kami agad. Habang papalabas sila ate ay kitang-kita ko na tila nangingitim na ang mukha ng pamangkin ko at nakalaylay na rin ang mga kamay. Ayoko mang paniwalaan ang naiisip ko. Pero parang patay na talaga siya noong mga oras na iyon. Habang nagsasara ako ng bahay ay hindi ko maintindihan ang sarili ko dahil umiiyak na rin ako. Dahil iyon sa parang anak na rin ang turing ko sa anak ni ate ko. Ako kasi ang madalas mag-alaga noon at sa buong pagbubuntis ni ate ay naroon din ako nakaalalay. Pagkarating namin sa ospital ay naabutan kong umiiyak na silang lahat. Naiyak na rin kami ni Papa. Siguro hindi na kailangan pang ipaliwanag sa amin kung ano ang nangyayari dahil sa reaksyon nila. Noong mahimasmasan na ang lahat ay sinabi sa amin na dead on arrival na daw ang bata, sabi pa ng doktor. Sobrang nakakapagtaka lang dahil wala naman iyong sakit. Nilagnat, ubo o sipon ay wala naman. Umiyak lang daw iyon na parang nasasaktan. Tapos hindi nagtagal ay nahirapan ang huminga at nangitim na agad. Nakita ko ang galit sa mga mata ni Papa. Tinapik niya ako at sinabing, "Ronnie, samahan mo muna ako." Tapos mabilis na siyang naglakad papalayo. "Saan tayo pupunta pa?" Sabi niya naman, "Basta." Sumunod na lang ako sa kanya. Pumara siya ng tricycle tapos bumiyahe kami ng kalahating oras din halos. Pinaghintay niya ang tricycle driver sa kanto. Tapos dalawa lang kami na naglakad papunta sa liblib na daan hanggang sa makarating kami sa bahaging may mga pananim na gulay at iilang mga tubo. May nakikita na akong kubo sa unahan. Sa tingin ko ay iyon ang pupuntahan namin ni Papa. Madaling araw pa lang noon, kaya habang naglalakad ay giniginaw ako sa lamig ng hangin. Kakaiba rin ang atmosfera ng paligid. Kumatok si Papa at tinawag ang pangalang Mang Castor. Ilang saglit pa ay lumiwanag ang loob ng kubo. Mukhang may nagsindi ng malaking lampara. Pagkabukas noon ay isang matandang lalaki ang naroon. Nakiusap si Papa na kung maaari ay samahan kami sa ospital dahil may nangyaring hindi maganda sa kanyang apo. Ipinaliwanag ni Papa ang lahat. Muling pumasok ang matanda sa kanyang bahay. Tapos noong muling bumalik ay nakapantalon na ito at sinabing, "Sige, sasama siya sa amin." Doon na kami ni Papa sa likuran ng driver na upo. Medyo masikip kasi sa loob ng tricycle para sa dalawang tao. Pagkarating sa ospital ay naabutan pa rin namin sila mama at ate na umiiyak. May binanggit na orasyon ang matanda. Tapos inilapat ang kamay sa noo ng pamangkin ko. Tapos sinabi niya, "Tigilan niyo ang pag-iyak. Hindi ito ang anak niyo. Maaring buhay pa iyon. Tara, samahan niyo ako. Hahanapin natin ang bata." Nabuhayan ako ng loob sa aking narinig. Umalis na nga kami nila Papa at noong albularyo. Ikinuwento ko naman ang tungkol sa matandang lumapit sa amin sa beach. Sinabi niyang alam niya ang bahay noong matandang sinasabi ko dahil marami na rin iyong inusog. Pero iyon ang unang pagkakataon na may kinuha talaga na bata. Siguro raw ay taga-syudad ang mga magulang kaya walang alam sa estilo ng mga aswang sa pangunguha ng mga bata. Nakarating kami sa lugar na wala ng kabahayan. Masukal iyon at marami rin ang puno ng nyog.
Sinabi ng driver na magpapaiwan na lang siya doon sa may tricycle, kaya kaming tatlo na ang naglakad. Umabot rin ng 10 minuto siguro ang aming nilakad hanggang sa makarating kami sa isang lumang kubo. Malayo pa lang ay panay na ang usal ng orasyon noong albularyo. Pagkarating sa bahay ay agad niyang sinipa ang pintuan. Napakadilim sa loob noon dahil walang ilaw. Mabuti at may dala akong flashlight. Tumakbo ang albularyo papunta sa may likuran ng bahay at sinabing, huwag kaming aalis doon sa loob. Hanapin daw namin ang bata. Kaya iyon na nga ang ginawa namin ni Papa. Pagkarating ng albularyo sa likuran ng bahay, ay hindi na namin alam kung ano ang nangyayari. Basta may naririnig na lang kaming angil ng isang mabangis na nilalang. Tapos panay ang sigaw ng salitang Latin noong albularyo. Naririnig din namin na may humahampas sa dingding na sa tingin ko ay ang albularyo iyon dahil naririnig ko siyang umuungol na parang nasasaktan. Tapos masusunda naman ng malakas na angil. Makalipas ang ilang minuto ay natahimik na ang buong paligid. Nararamdaman naming naglalakad ang albularyo papunta sa pintuan sa harapan. Hingal na hingal ito, tapos sinabing nakatakas raw ang aswang. May kaalaman din daw iyon sa lihim na karunungan, kaya nahirapan siyang magapi. Pero ang mahalaga, dahil naitaboy niya pansamantala para magkaroon kami ng pagkakataon na mahanap si Baby James. Naiiyak na ako noon dahil nalibot ko na ang loob ng bahay sa kaka-flashlight, pati na ang maliit na kwarto at ang kusina, pero wala akong nakita. Mga lumang tela at mga damit lang ang naroon. Pagkapasok ng albularyo ay may inilabas siyang maliit na lata. May mga dahon sa loob noon. Sinindihan niya at pinauso, tapos nilagyan ng insenso. Noong umusok ay pinausukan niya ang loob ng bahay noong aswang habang may inuusal pa rin na mga orasyon hanggang sasabihin niya, "Ayan na ang hinahanap nyo!" Wika niya pa sabay turo sa may gilid. Nagulat kami dahil naroon na si Baby James, tulog na tulog. Agad ko iyong tinakbo at binuhat. Sabi naman ng matanda na mukhang inorasyonan iyon para hindi magising at hindi makaiyak. Iuwi na raw muna namin sa bahay at doon niya kukontrahin ang orasyon ng aswang para kung sakali mang umiyak ang bata ay naroon na kami sa bahay. Sobra-sobrang pasasalamat namin kay Mang Castor sa kanyang ginawang pagliligtas sa pamangkin ko. Bumiyahe na kami papauwi sa bahay. Ako ang nasa loob ng tricycle habang karga si Baby James. Tapos sa likuran naman ng driver, sina Papa at si Mang Castor. Tapos ibinaba namin si Mang Castor doon sa kanto malapit sa bahay niya. Inorasyonan niya si Baby James at sinabing magigising na iyon kapag nakarating na kami sa bahay o kung saan man kami didiretso. Tapos kami naman ni Papa ay nagpahatid sa ospital. Kailangan kasi naming sunduin sila ate. At kung diretso kaming uuwi sa bahay, edi ako lang ang maiiwan kasama si Baby James. Ayokong magpaiwan dahil baka may dumating pa na aswang. Pagkarating sa ospital, malayo pa lang ay nakita naming nagulat sila ate at mama. Pagkatingin namin sa harapan nila doon sa kama, ay hindi na bata ang naroon, kundi nakalukot na pinagsama-samang mga dahon ng saging na pinaghugis bata. Agad silang napatayo at kinuha sa akin si Baby James. Sabi ko kay ate na wag na muna silang magtanong kung anong nangyari dahil mahabang kwento. Ipa-check up na lang muna nila si Baby James kung wala ba itong sakit. Sa kabutihang palad, matapos ang check up ay wala namang problema sa bata. Maliban sa may kaunting sinat. Niresitahan lang iyon ng doktor ng tempra, tapos pinauwi na rin kami. Pagkarating sa bahay,
ay doon ko na ikinuwento sa kanila ang lahat ng nangyari. Noong sumikat na ang araw ay nag-impake na kami agad dahil babalik na kami ng Taguig. Baka kasi balikan pa kami ng aswang, lalo at hindi naman iyon napatay ni Mang Castor. Magmula noon ay hindi na muli pang nagbakasyon sila ate sa probinsya. Sila mama na lang ang lumuluwas dito sa Taguig para makasama kami. Maging ako man ay natakot na rin. Sa kasalukuyan ay may asawa't anak na rin ako. Hindi ko rin iniuwi ang anak ko sa amin. Sila mama at papa na lang ang pinapapunta ko rito. Mas mabuti na iyong nag-iingat, mahirap na. Nasa huli pa naman palagi ang pagsisisi. Ang sunod kong ibabahaging kwento ay tungkol sa mga pamahiin na hindi ko rin naman talaga masyadong pinapaniwalaan. Pero dahil nga sa naranasan namin doon kay Baby James, kaya nasabi ko sa sarili ko na wala namang mawawala kung mag-iingat. Siya nga pala, Sir Carl, noong nasa 2 taong gulang ni si Baby James, ay hindi na si ate ko nagtrabaho pa. Bali sideline na lang bilang insurance advisor. Nauso kasi iyon bigla at maganda rin daw ang kitaan. Hawak pa ni ate ang kanyang oras. Isang araw noon, nagpunta ng palengke sila ate. 5 taong gulang na nito si James, kaya pwede nang isama ni ate kapag nagpupunta siya sa palengke. Wala rin kasi silang mapag-iiwanan sa bahay dahil maagang umalis si Kuya Dennis. Araw iyon ng linggo, inimbita ako ng tropa na pumunta sa bahay nila dahil may kaunting salo-salo para sa kanyang kaarawan. Miyerkules talaga kasi ang birthday niya, pero dahil sa may pasok kami sa trabaho, kaya naisipan niyang linggo i-celebrate para makapunta rin ang mga kaibigan niya na may trabaho. Tapos sa Lunes niya na lang daw i-avail ang kanyang birthday leave. Umalis ako ng bahay ng pasado 10:00. Sakay ako noon ng tricycle. Habang nasa tricycle ay napapansin ko, tila panay ang tingin ng mga tao sa driver na sinasakyan ko. Parang may kakaiba sa tingin nila. Kaya naman sinilip ko rin ang driver. Normal naman siya, nakapolo, nakapantalon at nakasapatos. Pero walang nagbabago sa reaksyon ng mga taong nakakasalubong namin. Titig na titig sila sa driver, kaya naisip ko, ano kaya ang problema nila sa driver ng sinasakyan kong tricycle? Baka naman wanted iyon at nakita nila sa TV ang pagmumukha, kaya sila titig na titig. O di kaya may kamukha. Dahil sa medyo mabagal ang takbo ng sasakyan, kaya nakikita ko ang mga tao sa gilid ng daan na nakatingin sa driver. Hanggang sa makita ko sila Ate Rica na naglalakad sa gilid ng daan. Sumigaw ako sa kanya. "Ate, bakit kayo naglakad?" Sabi niya naman, "Uy, Ron, ikaw pala. Saan ka pupunta?" "A-attend ng birthday, te. Baka gabi na ako umuwi, ha." Sabi niya naman, "Sige, mag-iingat ka, ha." Pero noong sumagot siya sa akin, ay hindi siya sa akin nakatingin, kundi doon sa driver ng sinasakyan kong tricycle. Nawiwirduhan na talaga ako sa mga pagkakataong iyon. Tapos ilang saglit pa ay nagtuloy na sa pagtakbo ang tricycle. Naramdaman kong nag-vibrate ang cellphone ko sa bulsa, kaya dinukot ko iyon upang mabasa kung sino. Nakita kong si ate ang nag-text, kaya dali-dali kong pinindot at binasa ang laman. Ganito ang nakasulat sa text: "Ronnie, bumaba ka dyan sa tricycle na sinasakyan mo. Ngayon na, walang ulo ang driver." Napaisip naman ako kung anong trip ni ate para magbiro ng ganon. Dahil sa pagka-curious, kaya sinilip kong muli ang driver. May ulo naman siya. Mukhang bagong gupit pa nga at pabiyak sa gitna ang style ng hawi ng buhok. Tapos bigla kong naalala ang kasabihan na kapag ang tao daw ay makitang walang ulo, ay malapit na itong mamatay.
Bigla akong kinabahan, tapos naisip ko na bababa na ako. Kaso malayo pa ang pupuntahan ko. Sabi ko na lang, boss, dyan na lang ako sa may 7-Eleven. Nagbago ang isip ng ka-meet up ko eh. Sabi niya naman, ganun ba? Oo boss, pasensya na. Sagot ko pa, tapos imbis na 60 pesos ang usapan naming bayad ko, ay inabot ko na lang ang 100. Tapos sabi ko, okay na yan boss, wag mo na ako suklian. Salamat boss. Tumango lang ako at pumasok na muna sa 7-Eleven. Naisipan ko na lang na kumain ng siopaw at mag-pineapple juice. Hindi kasi ako nakapag-almusal bago umalis dahil tinanghali na ako ng gising. Nakita kong tumatawag sa cellphone ko si ate. Hello te, bakit? Ano ron, bumaba ka na ba? Opo te, nandito na ako sa 7-Eleven. Te, seryoso ka ba talaga na hindi mo nakikita ang ulo noon? Oo ron, sa tingin mo magbibiro ako sa iyo ng ganun? Naisip ko naman na kahit kailan ay hindi nagprank sa akin si ate dahil napakabait niya nga at seryoso rin. Sabi ko sa kanya, ano naman te kung wala siyang ulo? Di siya lang ang mamamatay. Sira ka talaga. Hindi mo ba naisip na kung madisgrasya siya, habang nagmamaneho ay damay ka rin? Hindi na ako nakasagot pa. Oh, sige na ron. Maghahanda pa ako ng mga lulutuin dito. Mag-iingat ka sa pupuntahan mo ha. Okay te. Sagot ko pa at nakatulala na lang ako habang kumakain noong siopaw. Matapos makakain ay tumayo na ako at muling pumara ng tricycle. Natuwa naman ako dahil mukhang nakalampas na ang mga nagsisiksikang mga sasakyan. Maluwag na ang daan at katamtaman na ang bilis ng takbo noong sinasakyan kong tricycle. Hanggang sa bigla iyong huminto. Nakaka5 minuto na kaming nakatiri. Sabi ko naman, boss, anong problema? Bakit traffic? Mukhang may nadisgrasya sa unahan sir eh. Uwikaan niya pa, kaya kinuha ko na lang ang cellphone ko at naglaro ng games habang nagpapalipas ng oras. Makalipas siguro ang mahigit 15 minuto ay muli nang umusad ang tricycle. May dumating na raw na enforcer at iyon ang nag-ayos ng traffic. Hanggang sa makarating kami malapit sa kinaroroonan noong traffic enforcer. Doon na sumikip ang dibdib ko sa kaba dahil nakita ko ang nakabaliktad na tricycle. Naipit ang driver habang basag ang kalahati ng ulo. At ang masakla pa dahil nakikilala ko ang tricycle, pati na ang suot noong driver. Iyon ang sinakyan kong tricycle na sinabi ni ate na walang ulo ang driver. Nakarating na lang ako sa pupuntahan kong birthday ay nakatulala pa rin ako. Inabot ko lang ang bayad ko sa driver at hindi ko na rin kinuha ang sukli. Agad na kasi akong tumakbo papunta sa gilid at sumuka. Tila rumihistro sa utak ko ang itsura ng dugo at basag na ulo noong driver. At mas malala pa dahil nakakaramdam ako ng pagkakonsensya. Hindi ko alam kung dapat ba ay sinabihan ko ang driver na wala siyang ulo. Sige nga Sir Carl, kung ikaw ang driver tapos sasabihan kita ng, Boss, wala kang ulo. Ano kaya ang magiging reaksyon mo? Kung ako nga ay hindi masyadong naniniwala sa pamahiing iyon, papaano pa kung ganun din ang driver? Tapos pagmumurahin ako at sabihang nababaliw, di ako pa ang napahiya. Lumabas ng gitang tropa ko upang abangan ako sa labas. Nag-text kasi ako sa kanya na papunta na ako bago ako umalis ng bahay. At noong lumabas siya ay nakita niya akong sumusuka sa may puno sa unahan ng kanilang bahay habang naiiyak. Para hindi naman ako magmukhang nababaliw, kaya ikinuwento ko na rin sa kanya ang nangyari, pati na sa nanay niya. Sabi naman ng nanay ng tropa ko na hindi raw ako dapat makonsensya dahil hindi naman talaga normal ang pangyayaring iyon.
At hindi ko rin alam, baka maging bayolente pa ang reaksyon noong driver kung sinabi ko sa kanya iyon na wala siyang ulo. Tsaka ang kamatayan ng tao ay kanya-kanyang due date daw iyan. Maaaring due date na talaga noong driver na iyon. At ang masaklap kung nadamay ako kahit hindi ko pa naman due date. Kahit papaano ay nahimasmasan ako sa payong iyon sa akin. Pero kahit naroon ako sa birthday party, nagiinom at nagbibidyoke maghapon, hindi pa rin talaga nabubura sa isipan ko ang nangyari noong umaga. At hanggang ngayon nga ay malinaw pa rin sa akin ang lahat, pati na ang mukha noong driver, dahil pinakatitigan ko iyon ng matagal. Hanggang dito na lang po, Sir Carl, ang kwentong ito. Naway inyong nagustuhan at kapulutan ng aral. Lubos na gumagalang, Ronnie ng Pateros. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.